Vice President Sara Duterte, nagsisisi na nga ba at tumakbo siyang Vice Presidente? Nabasa ko po kasi ito sa Philippine Star. Sabi ni VP Sara, I am not at all bothered. I am bothered na gusto nilang i-frustrate ang pinili ng mga tao na maging Vice President. Unahin ko muna yan. Mamaya hanapin natin kung bakit niya sinabi ito. Pero ang pagkakasabi niya rito, gusto nilang i-frustrate ang pinili ng mga tao na maging Vice President. Ano ang ginagawa ng pamilya mo, VP Sara, kay President Bongbong Marcos at sa gobyerno natin? Hindi ba gusto nyong i-frustrate ang pinili ng mga tao para maging presidente natin? Nakita nyo na po, lahat ng sinasabi at binibitawang salita ni VP Sara, bumabalik lang po sa kanila. Hindi daw siya bothered. Bothered lang siya dahil gusto daw nilang i-frustrate yung pinili ng mga tao na maging Vice President. Pero kitang-kita naman po natin ang ginagawa ng pamilya Duterte at ng kanyang mga kaalyado at mga alipores. Gusto nilang i-frustrate although hindi sila nagtatagumpay doon sa pinili ng tao na maging presidente. Sana bago magbitaw ng salita si VP Sara, tignan niya muna. Hindi kaya babalik sa akin itong mga sasabihin ko? Kasi as always, bumabalik po sa kanya. O hindi po ba? Gusto nilang i-frustrate or kung ano man ang ibig niya sabihin na i-frustrate yung pinili ng mga tao na maging presidente. Sinisiraan nila, niyuyurakan nila, inaakusahan nila, lahat na lang ng klaseng paninira para lang bumagsak si President Bongbong Marcos pero hindi sila nagtatagumpay. In fact, alam nyo, napapansin ko lang, lahat na po ng ginawa nila para lang masira si President Bongbong Marcos at bumaba ito sa pwesto ay hindi po nagtatagumpay. Kaya si Sara Duterte na lang ang kanilang huling baraha. Kaya nakikita natin, naririnig natin kung ano-ano na ang sinasabi ni VP Sara. Lahat na ng klaseng paninira sa gobyerno ni BBM, mismo kay President Bongbong Marcos, ay panay na po ang atake niya. Dahil hindi po nagtagumpay yung ibang mga gimmick nila, yung ibang paninira nila, yung ibang plano nilang ibagsak si President Bongbong Marcos ay wala pong nagtagumpay. Ngayon, halos pinagsasabay-sabay nila yung mga issue pero hindi pa rin kinakagat ng tao. Wala pa rin silang mahikayat na taong bayan na mag-aklas. Sila-sila na lang. Kahit na sabihin nilang ang dami pang naniniwala sa mga Duterte, pues kayo-kayo na lang po yan. Dahil kitang-kita na po ng majority ng taong bayan kung ano ang tunay na kulay ng balat ng mga Dutertes. Porque hindi nagtagumpay yung mga banat nila. Siyempre, ang huling barahan nila, si VP Sara. Kung si ex-President Duterte na nga hindi niya mapabagsak si President Bongbong Marcos kahit na ano pa ang sinasabi niya, kahit na ano pa ang pinaplano nila. Ex-President na yan. Kung ano-ano ng mga sinabi niya. Kesyo drug addict, kesyo hindi. Kesyo drug addict, kesyo hindi. Hindi mo na nga maintindihan kung ano ba talaga ang gustong tumbukin ni ex-president. Si Sara Duterte pa kaya? Ang tingin ba ng mga DDS mapapabagsak ni VP Sara ang ating presidenteng Bongbong Marcos? Sabi pa niya, hindi kawalan sa akin ang posisyon na Vice President. Kaya naman pala, hindi seryoso si VP Sara sa kanyang trabaho. Lahat na lang idinadaan niya sa parinig, sa paglalaro, sa tawa-tawa. Pansinin niyo yung kanyang mga interviews. Kahit yung mga hearing, imbis na siya ang sumagot, ipasasagot niya sa kanyang mga undersecretaries. So, kung sa tingin ni VP Sara, hindi kawalan sa kanya ang pagiging Vice President, do yourself a favor. Resign. Para pala sa'yo, hindi kawalan ang pagiging Vice President, di unahan mo na. Bumaba ka na sa pwesto mo bago ka pa ma-impeach. Bakit niya nasabi yan? Na hindi kawalan sa kanya kung mawala man siya bilang Vice President. Dahil sabi niya, in the first place, hindi ko naman ginusto tumakbong Vice President. At hindi niya rin ginustong tumakbong Presidente noong 2022. Naniniwala na tuloy ako sa sarili ko nung sinabi ko noon pa na kaya hindi tumakbong presidente si Sara Duterte noong 2022 dahil hindi niya kaya maging presidente. Ngayon ng Vice President siya, tumitiklop na siya sa pressure, sa mga batikos na natatanggap niya, sa mga paninira daw
sa pamilya niya at sa kanya, na kung iisipin natin, kung titignan natin mabuti, wala pong naninira sa kanya dahil siya ang sumira sa pangalan niya. So saan po ba galing itong pinaghuhugutan ni VP Sara? Ito po pala ay nasabi niya dahil may bulong-bulungan daw sa House of Representatives tungkol sa balak na i-impeach siya. Sabi po dito sa balita, VP Sara Bears Solons openly discussed her impeachment. Vice President Sara Duterte claimed that her possible impeachment is openly discussed in the House of Representatives. Sabi ni Duterte sa isang interview, pinag-uusapan nila, kahit i-deny nila, pinag-uusapan ng members of the House of Representatives. Paano niya po nalaman yan? Sabi niya, kasi meron pa namang kaming mga kaibigan sa loob na hindi lang nagsasalita dahil takot daw sila. Sinasabi nila, it is openly discussed, yung impeachment. Duterte reiterated she already expected this playbook by those who want to bring down her family. Alam niyo kapag nababasa ko yung ganito, na meron daw gustong manira sa pamilya Duterte, ibalik natin sa kanila. Kayo nga, simulat sa pool. Actually, hindi pa nga nagsisimula ang kampanya. Hindi pa nauupo si President Bongbong Marcos. Inunahan na tayo ni former President Rodrigo Duterte ng paninira kay President Bongbong Marcos. Tuloy-tuloy yan. Hanggang ngayon, lahat ng gimmick ginawa na nila. Lahat ng akusasyon, lahat ng pagbabalahura sa katauhan ng ating presidente, ginawa na nila. Hindi sila nagtagumpay. Lahat ginagawa nila to bring down the Marcos family. Ngayon, kapag binalik sa kanila, sasabihin ni VP Sara, expected niya ang playbook by those who want to bring down her family. Oh, hindi ba? VP Sara is playing victim. Hindi ba niya nakikita ang ginagawa ng pamilya niya kay President Bongbong Marcos? Sila pwedeng i-bring down ang mga Marcoses, pero kapag sila na ang binibring down, papalag na siya. She then noted the investigations in the House targeting her father, former President Rodrigo Duterte, her brother Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, and even her husband, Man Carpio. They want to project the family as corrupt, as criminals, as walang kwentang mga tao, and all because we are a threat to the perpetuation in power of people na interesado na maging prime minister kung matutuloy yung niluluto nilang tsatsya o president kung di maluto yung tsatsya nila. Eto na naman tayo. May mga tao gustong i-project ang pamilya Duterte as corrupt, as criminals, as walang kwentang tao. Hindi ba yan ang ginagawa nyo kay President Bongbong Marcos? Simulat sa poll. Kahit nung ikaw pa ay kasama sa unit team. Tumigil ba ang kampo ni Rodrigo Duterte to bring down the name of President Bongbong Marcos? Hanggang ngayon, you, your family, yung mga alipones nyo, yung mga kaalyado nyo, you want to project the Marcos family as corrupt, as criminals, mga walang kwentang tao. Dahil sabi nyo, threat kayo dun sa mga taong may ambisyon, yung ginagawa nyo. Hindi ba? Threat kasi si President Bongbong Marcos sa mga pinaplano ninyo. Although alam ninyo, yung pong pa-victim ni VP Sara ay hindi na po kinakagat ng mas nakararaming Pilipino dahil alam na po natin kung ano talaga ang sadya, ang intensyon, ang motibo, ang agenda ng mga Duterte at ng kanilang mga alipores. But the Vice President said she is not bothered by all these impeachment talks as she expressed readiness to lose her post anytime. Hindi. I am not at all bothered. I am bothered na gusto nilang i-frustrate ang pinili ng mga tao na maging Vice President all because of power and politics. Kaya pala niya nasabi to dahil po dun sa House of Representatives andun yung usap-usapan ng impeachment. Pero ang sabi niya, bothered lang daw siya dahil gusto ng mga taong ito, yung mga kongresista, na i-frustrate ang pinili ng mga tao na maging Vice President na ginagawa nila kay President Bongbong Marcos. Kung ano-anong paninira ang ginagawa nila dahil ang akala nila people will be frustrated kay President Bongbong Marcos.
Pero habang binababa nila si President Bongbong Marcos, lalo po siyang itinataas ng Panginoon Diyos. Kaya ngayon, solid na yung aking paniniwala that not even Vice President Sara Duterte can bring down President Bongbong Marcos. Kung nag-fail yung pamilya niya, lalo na si ex-President Rodrigo Duterte, si Sara Duterte pa kaya? Lahat daw yan, yung paninira kay VP Sara, is all because of power and politics. Pero sino ba ang hindi makamove on sa pagkakaroon ng power? Sino ba ang mga namumulitika? From the start, Duterte said she didn't want to run for either president or vice president as she just wanted to finish her 3 terms as mayor of Davao City. Oh, nakita nyo na, galing mismo kay Vice President Sara Duterte. She didn't want to run for either president or vice president. So ano ang sinasabi ng mga DDS na nag-give way daw si Sara Duterte para tumakbong presidente si Bongbong Marcos? Eh hindi nga niya ginustong magpresidente or mag-vice presidente. Kaya nga siya umuwi ng Davao para mag-file ng COC bilang mayor. Kahit na sinasabi ng mga surveys dati na ang preference ng taong bayan ay si Sara Duterte. Pero bakit mas ginusto niyang umuwi ng Davao para mag-mayor na lang? Dahil hindi po niya kaya. Sa mga interviews na lang, makikita natin, iniisip nga tuloy. Kaya pala hindi sumali si Sara Duterte sa mga vice presidential debates nung araw ay dahil mabubuko po natin na hindi siya marunong makipagdebate. Isa pong pruweba na nakita ko itong video na to at kayo na ang humusga. Ito po yung time nung katatapos yung unang SONA ni President Bongbong Marcos. Pakinggan nyo po at intindihin mabuti ang mga sagot ni Vice President Sara Duterte. Yes. So initially, the SONA, the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long time for people to start clapping, because the economic part was in the beginning, and many people really do not understand economic numbers. But another observation of mine was immediately after the speech of the president. While I was going home, I was talking to one of our writers in my office, and I told him that I really liked how the speech was written, because I do not write that way, and I truly appreciated the form that that speech was composed. And as a cabinet secretary and one who is the other half of the UNI team, I would say that the State of the Nation of address of President Marcos was on point and perfect. Oh, naintindihan nyo ba yung sagot ni Sara Duterte tungkol dun sa SONA ni PBBM? Ano ba ang ibig sabihin ni Sara Duterte dun sa economic numbers? Ni hindi niya maipaliwanag kung ano yung mga economic numbers. Marami daw ang hindi nakakaintindi doon sa economic numbers na sinasabi ni President Bongbong Marcos. Pero kahit na siya, hindi niya maipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng economic numbers doon sa SONA ni PBBM. At ang sinabi pa niya doon sa mga sumulat, kung sino man ang sumulat sa speech ni President Bongbong Marcos, dahil kahit na siya, hindi daw siya makakasulat ng ganun kagandang speech. So sinabihan pa niya yung kanyang mga writers, ang ganda ng speech ni President Bongbong Marcos. So katapos-tapusan ng interview, ang sinabi niya lang, maganda at on point ang speech ni President Bongbong Marcos sa kanyang SONA. Nasaan ang mga paliwanag ni Sara Duterte? Inisa-isa ba niya? Okay, wag nang isa-isahin. Meron man lang ba siyang naipaliwanag dun sa haba ng speech ni President Bongbong Marcos? Wala. Yun lang economic numbers at yung ganda daw ng pagkakasulat ng speech. Yan ba ang gusto natin maging presidente? Ayaw nga pala. Kahit naman na siya, ayaw niya maging presidente. Hindi ko po minamaliit ang kakayahan
ni Vice President Sara Duterte. Pero nakikita naman po kasi natin, naririnig naman po kasi natin yung mga sagot ni Sara Duterte sa mga interviews, sa mga hearings, na madalas dinadaan pa niya sa biro, tapos ipasasagot niya sa kanyang mga undersecretaries. Kahit napakasimple na ng mga tanong, hindi niya sasagutin at ipasasagot niya sa iba. Diyan, para sa akin, ang isang dahilan, hindi po kaya ni Sara Duterte yung magpaliwanag lang at sumagot sa mga interview sa kanya, hindi pa niya makaya. Paano pa kaya kapag siya ikausap ng mga world leaders, kapag siya ay inimbitahan sa ibang bansa? Kaya sabi ni Duterte, kapag paalisin nila ako dito or i-impeach nila ako, hindi kawalan sa akin ang posisyon na Vice President. In the same interview, sinabi rin ni Duterte, although alam ko 2023 pa lang sinabi niya na wala siyang balak tumakbo sa 2028. Hindi nga ba sinabi pa niya na si Basti Duterte ang tatakbong presidente sa 2028? So inulit niya ulit ngayon that she has no plans of running for president in 2028. Mahirap sagutin ang 2028, sabi niya. Imagine niyo, pagbaba ko dito, nahulog ako sa hagdan, di ba, namatay ako bukas. Sayang ang paghahanda ko dahil ang layo ng 2028. Kung nung 2022 ang lapit na hindi pa siya tumakbo Kahit na sinasabing ang clamor for the people was for Sara Duterte to run for president. Pinakinggan ba niya ang taong bayan? Hindi. Tapos sasabihin niyo, Sara Duterte nagbigay, nag-giveaway para manalong presidente si Bongbong Marcos, na kung wala si Sara Duterte, hindi mananalo si Bongbong Marcos? O sige, kontrahin niyo yung sinabi ni VP Sara. Wala siyang balak tumakbong presidente or vice-presidente kahit noon pa at hanggang ngayon. Although sabi niya, dapat magplano for 2028, sa 2027, or sa fourth quarter ng 2026. So nakikita natin, pressured na po si VP Sara sa mga nangyayari sa kanila, sa pagbabati ko sa kanya, lalong-lalo na dito sa 10 milyon na proyekto niyang aklat para sa mga estudyante daw. Hindi daw problema yung libro, kundi ang kakayahan ng mga estudyante sa pagbabasa. Na akala mo kapag binasa nila yung libro ni Vice President Sara Duterte ay biglang tatalino ang mga bata. So, kung ganyan din pala na hindi kawalan kay Sara Duterte kung siya man ay ma-impeach or mapaalis sa pwesto bilang Vice President, unahan niya na. Mag-resign ka na po. Dahil lalong nakikita ng taong bayan na hindi mo kaya. Kung ngayon pa lang, nape-pressure ka na sa mga nangyayari sa'yo, lalo na kaya pag naging presidente ka, baka lalong hindi mo kayanin ang mga pressures tulad ng ginagawa nilang pagdikdik kay President Bongbong Marcos, pero nananatiling nakatayo si President Bongbong Marcos. Siya ang unbothered sa ginagawa niyong paninira sa kanya. Ito pa nga lang na dumarating kay Vice Presidente, bothered na siya, kahit na sabihin niya hindi siya bothered. Pressured na siya. Kaya nasabi niya tuloy na hindi kawalan kung siya ay maalis bilang Vice Presidente. So ano ito? Patunay na hindi niya kaya maging Vice Presidente, more so ang maging Presidente ng Pilipinas? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.